Kraash, ang marahas na tunog ng bakal na bumalibag sa semento ang gumising sa diwa ni Althea. Napahinto ang paghinga niya at ang hawak niyang basahan ay nalaglag mula sa nanginginig niyang kamay. Hindi iyon ang tunog ng isang asawang umuuwi. Iyon ang tunog ng isang halimaw na dumadating. Mabilis na kumalabog ang dibdib niya. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang sikmura. Mula sa sala, narinig niya ang pagbukas ng pinto na halos masira sa pagkakatulak. At pagkatapos, ang mga yapak mabibigat, walang direksyon, at galit. Althea, nasaan ka? Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, lasing at garalgal. Bawat letra ng pangalan niya ay tila isang latigo na humahagupit sa hangin. Isang utos mula sa kanyang utak ang nagpakilos sa kanya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa nag-iisang ilaw na natitira sa buhay niya. Mabilis niyang tinahak ang pasilyo patungo sa kwarto ng anak. Naabutan niya si Leah, ang kanyang 5 taong gulang na anghel na napabalikwas ng bangon sa kama. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. Nakatingin sa direksyon ng pinto. Mommy. Pabulong na tawag ng bata. Nanginginig ang boses. Esish, baby. It's okay. Mommy's here. Mahinang sabi ni Althea, kahit ang sarili niyang puso ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mabilis niyang binuhat si Leah. Niyakap ito ng mahigpit at dinala sa sarili nilang silid. Doon, sa sulok ng kadiliman, binuksan niya ang pinto ng kanilang aparador. Maglalaro tayo, anak? Pilit niyang pinangiti ang kanyang mga labi. Taguan, huwag kang maingay, ha? Tumango si Leah. Isinubsob ang mukha sa leeg ng ina habang pumasok sila sa masikip na espasyo. Umupo si Althea sa sahig, kinandong ang anak, at maingat na isinara ang pinto, nag-iwan lang ng kaunting siwang para makita ang nangyayari sa labas. Ang amoy ng lumang damit at kahoy ang bumalot sa kanila, ngunit ang tanging naaamoy ni Althea ay ang sarili niyang takot. Althea! Muling sigaw ni Marco. Mas malapit na ngayon. Narinig nila ang pagpasok nito sa sala. Sumunod ang isang malakas na kalabog. Ano to? Sigaw ng lalaki. Ang saya-saya niyo sa litratong to, no? Para bang walang nangyari. Para bang hindi niyo pinatay ang anak ko. Mula sa siwang ng aparador, nakita ni Althea ang ginawa ni Marco. Hawak nito ang kanilang wedding picture. Ang larawan ng 2 taong puno ng pangarap at pag-ibig. Isang ngiti na matagal nang nawala sa kanilang mga labi. At sa isang iglap, ibinalibag ni Marco ang litrato sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay parang punyal na tumusok sa puso ni Althea. Napapikit siya ng mariin. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Leah. Bakit siya? Sigaw ni Marco. Ang boses ay basag na sa pagitan ng galit at pighati. Bakit si Leon pa ang kinuha sa atin? Sana ikaw na lang. Sana ikaw na lang ang nawala. Bawat salita ay lason. Bawat salita ay isang paalala ng trahedyang sinisisi nito sa kanya. Ang aksidenteng bumago sa lahat. Ang araw na nawala ang kakambal ni Leah, ang araw na namatay hindi lang si Leon, kundi pati na rin ang Marco na minahal niya. Napayuko si Althea at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa buhok ni Leah. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili para sa anak. Bigla, ang isip niya ay lumipad pabalik sa isang masayang alaala, isang kanlungan sa gitna ng unos. Nasa parke sila. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanilang balat. Si Marco, ang Marco niya noon, ay tumatawa habang sabay na itinutulak sa duyan ang kambal. Mas mabilis, Daddy! Sigaw ng maliit na si Leon. Ang kanyang tawa ay kasing liwanag ng araw. Sa tabi nito, si Leah ay pumapalakpak. Si Althea ay nakaupo sa isang bench, pinapanood ang kanyang perpektong pamilya,
at sa puso niya ay may isang dasal. Salamat Lord, huwag niyo po sanang hayaang matapos to. Isang malakas na kalabog ang muling nagpabalik sa kanya sa malamig at madilim na aparador. Narinig niya ang pagbagsak ng mga libro mula sa estante, ang pagtilapon ng mga gamit. Ang kanyang asawa ay nagwawala. Sinisira ang tahanan na minsan nilang binuo. Niyakap niya si Leah at nagsimulang humimig ng isang oyaye, ang kantang laging nagpapatulog sa mga anak niya noon. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit pilit niyang itinuloy para kay Leah, para takpan ang mga tunog ng impyerno sa labas ng kanilang pinagtataguan. Ilang minuto ang lumipas na tila isang kawalang hanggan. Ang mga kalabog ay unti-unting humina, napalitan ng mga hikbi, mahihinang hikbi, na sinundan ng isang malakas na pag-iyak, isang iyak ng isang lalaking talunan. Dahan-dahan, sumilip muli si Althea. Sa gitna ng nagkalat na bubog at mga sirang gamit, nakita niya si Marco. Nakaluhod ito sa sahig, sapo ang mukha, at nanginginig ang mga balikat. Ang malapad na likod na dati niyang sandalan ay ngayon ay mukhang marupok at kaawa-awa. Ang halimaw ay nawala, at ang naiwan ay isang taong basag na basag. Hinintay ni Althea na makatulog si Leah sa kanyang mga bisig bago siya dahan-dahang lumabas ng aparador. Maingat niyang inihiga ang anak sa kama at kinumutan. Hinalikan niya ito sa noo bago niya tahimik na isinara ang pinto ng silid. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang sarili at humakbang palabas. Ang kanilang sala ay parang dinaanan ng bagyo. Ang mga una ng sofa ay nagkalat, ang mga libro ay nakakalat sa sahig, at sa gitna ng lahat, ang mga kumikinang na piraso ng bubog mula sa kanilang larawan. Ang matapang na amoy ng alak ay nangingibabaw sa hangin. Doon, sa sahig, sa tabi ng nabasag na frame nakahandusay si Marco. Mahimbing ang tulog nito. Marahil ay dahil sa pagod at kalasingan. Sa pisngi nito ay may mga tuyong bakas ng luha. Walang galit na naramdaman si Althea. Wala na rin siyang luha. Ang nararamdaman niya ay isang pagod na kaluluwa. Isang pakiramdam ng pagiging manhid. Kumuha siya ng walis at dustpan. Dahan-dahan, nagsimula siyang magligpit. Bawat walis sa mga bubog ay tila pag-alis ng isang piraso ng kanilang nakaraan. Ito na ang naging ritual niya. Ang halimaw ay sisira at siya ang magliligpit. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil ito na lang ang tanging paraan para maramdaman niyang may kontrol pa siya sa sarili niyang buhay. Nang malapit na siya sa natutulog na katawan ni Marco, napansin niya ang wallet nito na nakabukas sa sahig. Marahil ay nahulog sa gitna ng pagwawala. Yumuko siya para damputin ito, at sa pag-angat niya, isang maliit na plastic sachet ang dumulas palabas mula sa isang tago nitong bulsa. Tumama ito sa sahig na walang tunog. Napahinto si Althea. Tinitigan niya ang maliit na pakete. Sa loob nito ay may maputing pulbos. Malinaw, hindi maikakaila. Dahan-dahan, pinulot niya ito. Ang plastic ay malamig sa kanyang mga daliri. Ang bigat nito ay halos wala. Pero sa pakiramdam niya, hawak niya ang buong bigat ng mundo. Tumingin siya sa natutulog na mukha ni Marco. Pagkatapos ay sasashay sa kanyang kamay. Ang takot na bumalik sa kanyang dibdib ay iba na. Hindi na ito takot sa mga sigaw o sa mga bagay na nababasag. Hindi na ito takot sa pananakit. Ito ay takot sa katotohanang ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Ang pag-asa na baka sakaling magbago pa ito ay biglang naglaho na parang usok. Hawak niya sa kanyang palad ang katibayan ng kanilang basag na pangarap. Kinabukasan, walang bakas ng halimaw. Ang Marco na gumising sa tabi ni Althea ay ang Marco na puno ng pagsisisi, mapagkumbaba. Tahimik. Ang mga mata nito ay namumugto, at sa bawat kilos nito
ay may kaakibat na pakiusap ng kapatawaran na hindi nito masabi ng diretso. Nagtimpla ito ng kape para sa kanya. Inihanda nito ang almusal ni Leah. Ngunit sa bawat galaw, umiiwas ito sa kanyang tingin. Alam na ni Althea ang sayaw na ito. Pagkatapos ng unos, darating ang katahimikan. Pagkatapos ng sigaw, darating ang mga pabulong na pangako. Paulit-ulit, isang sirang plaka ng kanilang sirang pagsasama. Ngunit ngayon, may nag-iba. Ang katahimikan ay hindi na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang pagsisisi sa mga mata ni Marco ay wala ng epekto. Ang nakikita na lang niya ay ang imahe ng maliit na sachet ng puting pulbos. Habang nag-aayos sa harap ng salamin sa kanilang banyo, napansin niya ang isang madilim na marka sa kanyang pulsuhan. Isang pasa, alaala ng paghila sa kanya ni Marco noong nakaraang linggo. Maliit lang ito, halos hindi na nga pansin. Kumuha siya ng makapal na concealer at foundation. Maingat niyang tinakpan ng pasa, pinapatungan ng makeup hanggang sa maglaho ito sa ilalim ng kulay na dapat ay maging kulay ng kanyang balat. Itinago niya ang ebidensya, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ngunit kahit hindi na niya ito nakikita, ramdam na ramdam pa rin niya ang sakit. "Althea, aalis na tayo," tawag ni Marco mula sa labas. "Magro-grocery tayo." Ito ang kanilang lingguhang ritual. Isang pilit na pagpapanggap ng normalidad. Isang pagkakataon para ipakita sa mundo na sila ay isang buong pamilya. Sa loob ng supermarket, perpekto ang kanilang itsura. Si Marco ay isang mapagmahal na ama. Tinutulak ang cart kung saan nakaupo si Leah. Nakikipagbiruan dito. Si Althea naman ay ang masunuring asawa. Tahimik na namimili ng mga delata at gulay. Ngunit sa likod ng mga ngiti, ramdam ni Althea ang bigat ng bawat tingin ng mga tao. Pakiramdam niya ay alam ng lahat ang mga lihim na itinatago ng kanyang mahabang manggas at makapal na makeup. Habang nasa aisle sila ng mga delata, may isang pamilyar na boses na tumawag sa pangalan ni Marco. "Marco bro, kamusta?" Napalingon sila. Si Miguel Cruz, ang matalik na kaibigan ni Marco, ang ninong ni Leah. "Miggy, andito ka pala," masayang bati ni Marco. Nagyakapan pa sila na parang matagal na hindi nagkita. Ngumiti si Althea. Isang ngiting sanay na siyang isuot. "Hi Miggy." "Thea, Leah, ang laki-laki mo na, inaanak." Bati ni Miguel, ginulo ang buhok ng bata. Ngunit nang bumaling ang tingin nito kay Althea, nakita niya ang saglit na pagbabago sa mga mata nito. Isang mabilis na pagdaan ng pag-aalala na agad nitong itinago sa isang ngiti. Nagkwentuhan ang dalawang lalaki tungkol sa trabaho at kung ano-anong bagay, habang si Althea ay nakatayo lang sa gilid, hawak ang kamay ni Leah. Naramdaman niyang dumulas ang mahabang manggas ng kanyang blusa. Mabilis niya itong inayos, ngunit huli na ang lahat. Nakita niya kung paano napasulyap si Miguel sa kanyang pulsuhan. Isang sulyap na wala pang isang segundo, ngunit sapat na. Walang sinabi si Miguel. Ngumiti lang ito at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Marco. Ngunit alam ni Althea na nakita nito. At sa isang iglap, naramdaman niya ang kahihiyan na tila apoy na umakyat sa kanyang mukha. "Teka, bro, mauna na kami." "May dadaanan pa kasi kami." Paalam ni Marco. "Sige, sige. Ingat kayo," sabi ni Miguel. Nagsimula ng maglakad palayo si Marco, tulak-tulak ang cart. Humarap si Althea para sumunod. Ngunit marahan siyang tinawag ni Miguel. "Tia, sandali." Lumingon siya. Iniwan ni Miguel ang sarili nitong cart at mabilis na lumapit. May kinuha ito mula sa bulsa. "Naiwan yata to ni Leah," sabi nito. At sa isang mabilis ngunit maingat na kilos, inilagay nito sa palad ni Althea ang isang bagay.
Hindi laruan, isang maliit itim na cellphone. Kunin mo na, baka hanapin niya. Nagulat si Althea. Napatingin siya sa hawak niya. Pagkatapos ay sa mga mata ni Miguel. Sa mga matang iyon, wala siyang nakitang panghuhusga. Ang nakita niya ay isang tahimik na alok, isang lubid na inihahagis sa isang taong nalulunod. Miguel, bulong niya. Hindi alam ang sasabihin. May isang numero lang dyan. Tawagan mo kung kailangan mo. Kahit anong oras. Pabulong na sabi nito. At sa mga labi nito ay may isang pilit na ngiti para hindi sila magmukhang kahina-hinala. Sige na, baka mapansin ka ni Marco. Mabilis na tumalikod si Miguel at bumalik sa kanyang cart na para bang walang nangyari. Naiwan si Althea na nakatayo. Ang puso niya ay dumadagundong. Ang lamig at bigat ng cellphone sa kanyang kamay ay tila isang sumpa at isang biyaya. Althea! Ano pang ginagawa mo dyan? Nagising si Althea sa kanyang pagkakatulala. Mabilis niyang isinilid ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon at nagmamadaling sumunod sa kanyang asawa na may bagong lihim na pasan-pasan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Althea. Matapos niyang patulugin si Leah, pumasok siya sa kanilang kwarto. Si Marco ay nasa banyo, naliligo. Ito na ang pagkakataon niya. Kinuha niya ang cellphone mula sa pinagtaguan nito sa ilalim ng mga damit sa aparador. Umupo siya sa gilid ng kama, sa pinakamadilim na bahagi ng silid. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan niya ito. Isang lumang modelo. Halatang binili para hindi madaling matrace. Gaya ng sabi ni Miguel, iisang contact lang ang nakasave. Walang pangalan. Numero lang. Tinitigan niya ang mga numerong iyon, isang numero na maaaring maging susi sa kanyang kalayaan. Isang tawag lang, at maaaring matapos na ang lahat ng ito. Ngunit ang takot ay tila isang pader na humaharang sa kanya. Paano kung malaman ni Marco? Ano ang gagawin nito sa kanya? Sa anak nila? Paano kung nagkakamali lang siya? Paano kung ito ay isang pagsubok lang at may pag-asa pa para sa kanila? Isinara niya ang kanyang mga mata. Ang pumasok sa isip niya ay hindi ang mga sigaw ni Marco. Hindi ang mga basag na gamit. Ang nakita niya ay ang mukha ni Leah. Habang nagtatago sila sa aparador, ang takot sa mga mata nito, ang panginginig ng maliit nitong katawan, at sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng kalinawan. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig na nawala o sa mga pangakong napako. Ito ay para kay Leah. Huminga siya ng malalim at idinikit ang kanyang daliri sa call button. Ngunit bago pa man niya ito mapindot, bumukas ang pinto ng banyo. Napatalon si Althea sa gulat. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa likod niya. Sa ilalim ng unan, lumabas si Marco. Nakatapis lang ng tuwalya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong, "Okay ka lang? Kanina ka pa tahimik." "Oo," mabilis niyang sagot. Pilit na pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. "Napagod lang siguro ako sa buong araw." Lumapit si Marcos sa kanya, umupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay dati niyang kanlungan, pero ngayon ay parang apoy na nakakapaso. Tinitigan siya nito sa mata, at sa isang saglit, nakita niya ang Marco na minahal niya noon. Ang Marco na nangakong aalagaan siya habang buhay. "Sorry ha," mahinang sabi nito. "Sorry sa lahat." Hindi sumagot si Althea. Napansin ni Marco ang kanyang titig na nakatuon sa unan sa likod niya. Kumunot ang noo nito. Dahan-dahan, itinaas nito ang kamay na tila may aabutin. "Ano yang tinatago mo sa likod mo?" Nakatitig lang si Miguel sa kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Hindi ito tumutunog, pero pakiramdam niya ay anumang oras ay sasabog ito. Halos 24 na oras na ang lumipas mula nang ibigay niya ang burner phone kay Althea. 24 na oras ng paghihintay. 24 na oras ng impyerno
Bawat tunog ng sasakyan sa labas, bawat tawag mula sa ibang tao, ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Hinihintay niya ang tawag na magsisimula ng lahat o ang tawag mula kay Marco na magsasabing alam na nito ang lahat. Nang sa wakas ay umilaw ang screen ng burner phone, halos mapatalon siya sa kinauupuan. Hindi pamilyar ang numero, pero alam niyang si Althea iyon. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello? Miguel. Ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng takot. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Leah sa background. Kailangan na naming umalis. Ngayon na. Anong nangyari? Tanong ni Miguel. Pilit na pinapakalma ang sarili niyang boses para maging matatag para sa kanya. Muntik na niya akong mahuli kagabi. Nagpanggap akong may itinatagong regalo para sa kanya. Kaya ako nagmamadaling itago yung unan. Naniwala siya. Pero alam kong hindi magtatagal. Kaninang umaga hinahanap niya yung regalo. Miguel, hindi ko na kaya. Natatakot ako para kay Leah. Tumayo si Miguel at nagsimulang maglakad-lakad sa kanyang apartment. Ito na yon, wala nang atrasan. Okay, makinig kang mabuti sa akin, Thea. May plano ako. Matagal ko na tong inihanda. Kailangan mo lang pagkatiwalaan ako. Isinara niya ang kanyang mga mata. At sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya ang isang lumang litrato. 3 sila. Siya, si Althea, at si Marco. Noong mga panahong simple pa ang lahat. Magkakaibigan. Masaya. Ang bigat ng katrayduran ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib. Paano niya to nagagawa sa kanyang matalik na kaibigan? Ngunit mabilis na napalitan ang larawan ng alaala ng pasa sa braso ni Althea. Ang takot sa mga mata ni Leah sa supermarket. At doon, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. May mga pagkakataong kailangan mong talikuran ang pagkakaibigan para gawin ang tama. Okay, Thea? Handa ka na ba? Oo, sagot nito. Ang boses ay nanginginig ngunit may bakas ng determinasyon. Good. Una, kailangan kong paalisin si Marco sa bahay. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahinahinala hanggat hindi kita tinatawagan ulit. Mag-usap tayo ulit sa loob ng 10 minuto. Ibinaba niya ang tawag. Kinuha niya ang kanyang personal na telepono at hinanap ang numero ni Marco. Huminga siya ng malalim. Inihanda ang sarili para sa pinakamalaking kasinungalingan ng kanyang buhay. Nagring ito ng 2 beses bago sinagot. Bro, napatawag ka? Marco, pasensya na sa abala, sabi ni Miguel. Ginamit ang pinaka-casual at pinaka-kumbinsido niyang boses. May emergency lang. Yung kliyente na kinukwento ko sa'yo, yung malaking project, gusto kang makilala. Ngayon na daw. Nandito siya sa may The Fort. May oras lang siya bago ang flight niya. Narinig niya ang pag-aalangan sa boses ni Marco. Ngayon na? Biglaan naman yata. Alam ko, bro. Pasensya na. Pero milyon ang pinag-uusapan natin dito. Ito na yung break na hinihintay mo. Sabi ko sa kanya, ikaw ang pinakamagaling kong kakilala. Huwag mo akong ipahiya. Dagdag ni Miguel, nilagyan ng kaunting pressure. Ilang segundong katahimikan. Sige, sige. Papunta na ako. Saan yung meeting place? Ibinigay ni Miguel ang pangalan ng isang coffee shop, isang lugar na alam niyang aabutin ng halos 2 oras na biyahe mula sa bahay ni na Marco dahil sa traffic. Nang matapos ang tawag, nakahinga siya ng maluwag, ngunit kasabay nito ang matinding paninikip ng dibdib. Nagsimula na. Mabilis niyang tinawagan muli si Althea. Nakaalis na siya. Bungad niya. Makinig ka. May 1 oras ka. Kumuha ka ng 1 bag lang. Ilagay mo ang lahat ng importanteng dokumento, passport niyo, birth certificate, pera, damit para sa'yo at kay Leah, na sapat lang sa loob ng ilang araw. Huwag magdala ng kahit anong pwedeng magbigay ng alaala. Maging mabilis ka. Narinig niya ang kaluskos sa kabilang linya.
ang nagmamadaling paggalaw ni Althea. May isang itim na kotse na naghihintay sa kanto ng street nyo, 2 bahay mula sa inyo. Huwag kang lalabas sa mismong gate nyo. Dumaan ka sa likod kung kaya mo. Ang plate number ay, ibinigay niya ang mga detalye. Kilala ka ng driver. Magtiwala ka sa kanya. Dadalhin ka niya sa airport. Airport? Gulat na tanong ni Althea. Oh, Thea. Kailangan niyong umalis ng bansa. Huwag kang mag-alala. Sagot ko na ang lahat. Ang mga sumunod na minuto ay puno ng tensyon. Giniyahan niya si Althea sa bawat hakbang. Narinig niya ang takot sa boses nito nang hirap itong buksan ang lock ng pinto sa likod bahay. Narinig niya ang paghikbi ni Leah na marahil ay nalilito sa nangyayari. Malapit na kami sa kotse. Bulong ni Althea. Sige lang. Huwag kang lilingon. Sabi ni Miguel. Pagkasakay nyo, ibaba mo na ang tawag at sirain mo ang phone. Itapon mo. Huwag na huwag mo nang bubuksan pa. Salamat, Miguel. Sabi ni Althea. Ang huling salita bago naputol ang linya. Naiwan si Miguel sa katahimikan ng kanyang apartment. Hawak ang 2 telepono. Ang bigat ng kanyang ginawa ay unti-unting lumalatay sa kanyang kamalayan. Makalipas ang 1 oras, nasa paliparan na siya. Nakasuot ng baseball cap at salaming pang-araw, nakatayo siya sa isang lugar kung saan kitang-kita niya ang departure area pero hindi siya madaling makita. Bawat minuto ng paghihintay ay isang karayom at pagkatapos, nakita niya sila. Si Althea, hila-hila ang isang maliit na maleta habang sa kabilang kamay ay hawak-hawak si Leah. Ang mukha ni Althea ay maputla at puno ng pangamba, ngunit ang kanyang mga hakbang ay mabilis at desidido. Nakita niya kung paano sila pumila, nag-check-in, at dumaan sa immigration. Hindi niya sila malapitan. Hindi niya sila mayakap para sabihing magiging maayos ang lahat. Ang tanging magagawa niya ay manood mula sa malayo. Nang mawala na sila sa kanyang paningin, pumunta siya sa viewing deck. Hinanap niya ang eroplano na sasakyan nila. Pinanood niya itong dahan-dahang gumalaw palayo sa gate, pumunta sa runway, at sa wakas, habang paakyat ang eroplano sa kalangitan, isang halo ng matinding ginhawa at bigat ang bumalot sa kanya. Ligtas na sila. Ngunit sa pagliligtas niya sa kanila, sinira niya ang isang pagkakaibigan na itinuring niyang kapatiran. Sa loob ng eroplano, habang natutulog si Leah sa kanyang kandungan, doon lang nakahinga ng maluwag si Althea. Isang hiningang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Mayroon ng pag-asa, kinuha niya ang kanyang totoong cellphone na matagal na niyang itinago para i-text ang kanyang ina na ligtas sila. Ngunit sa sandaling makakuha ito ng signal sa himpapawid, sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe. Lahat galing kay Marco. Ang una ay pagtataka. Nasaan ka? Umuwi ako. Wala kayo. Sumunod ang pag-aalala. Thea, sumagot ka. Nag-aalala na ako. Pagkatapos ay galit. Sinasabi ko sa'yo, Althea, sumagot ka. At ang huli, na dumating habang sila ay nasa itaas na ng mga ulap, ay isang purong banta na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpalamig sa kanyang dugo. Kahit sa impyerno, hahanapin kita. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, ang tunog na gumigising kay Althea ay hindi na sigaw o kalabog, kundi ang masayang huni ng mga ibon sa labas ng kanyang bintana at ang mahinang pagring ng kanyang alarm clock. Nakatayo sila ni Leah sa gitna ng Federation Square. Ang malamig na hangin ng Melbourne ay dumadampi sa kanilang mga pisngi, ngunit ang sikat ng araw ay may sapat na init para magbigay ginhawa. Sa kanilang paanan, daan-daang kalapati ang nag-aagawan sa mga mumo ng tinapay na masayang inihahagis ni Leah. Look, Mommy! Ang dami nila. Ang tawa ng bata, ang kanyang boses, ay tila musika sa pandinig ni Althea. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea.
Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Dito, sa kabilang panig ng mundo, unti-unti niyang natatagpuan muli ang sarili. Sa tulong ng isang organisasyon para sa mga Pilipino na inirekomenda ni Miguel, nagkaroon sila ng isang maliit ngunit maayos na apartment. Mayroon na rin siyang part-time na trabaho sa isang panaderya, sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang buhay nila ay simple, payapa, ngunit ang kapayapaan ay isang manipis na kumot. Sa gabi, kapag ang katahimikan ay nagiging bingi, bumabalik ang mga bangungot, ang mga anino ni Marco ay sumasayaw sa dilim ng kanyang isipan at nagigising siyang humihingal. Ang puso ay kumakaripas at ang unang ginagawa ay tingnan kung ligtas si Lia sa tabi niya. Kaya naman 2 beses sa isang linggo, may isa pa siyang pinupuntahan. "Focus, Althea!" sigaw ni David, ang kanyang self-defense instructor. "Channel that fear. Use it." Nasa isang maliit na gym si Althea. Kaharap ang isang malaking training pad na hawak ni David. Pawis na pawis siya. At ang bawat hibla ng kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw sa pagod. Ngunit hindi siya tumitigil. Again, sumugod siya, hindi na iniinda ang sakit. Isang siko sa tagiliran, isang tuhod sa tiyan, isang malakas na pagtulak gamit ang palad. Bawat galaw ay may bigat, may puwersa na hindi niya akalaing taglay niya. Sa bawat pagtama ng kanyang kamao sa pad, hindi ang mukha ni David ang nakikita niya. Nakikita niya ang galit sa mga mata ni Marco. Naririnig niya ang mga masasakit na salitang binitiwan nito. "Huwag mong hayaang makorner ka niya! Create distance!" Sigaw. Utos ni David. "Ayoko na!" Sigaw ni Althea, kasabay ng isang malakas na sipa. Ang tunog ng pagtama nito sa pad ay umalingaw-ngaw sa buong gym. Napaurong si David sa lakas nito. Nakahinga ng malalim si Althea, nakayuko at habol ang hininga. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang paghanga sa mga mata ng kanyang instructor. "Good," sabi ni David, tumatango. "Very good. Natututo ka ng gawing lakas ang galit mo. Hindi lang ito tungkol sa pagtatanggol sa sarili. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang inagaw sa kanya sa loob ng maraming taon." Pag-uwi niya, pagkatapos niyang mapatulog si Lia, may isa pa siyang ritual, ang lingguhan nilang video call ni Miguel. "Kamusta ang training?" Tanong ni Miguel mula sa screen ng kanyang laptop. Mukha itong pagod, ngunit pilit na ngumingiti. "Okay naman," sabi ni David. "Malakas daw akong sumipa." Sagot ni Althea. Medyo nagbibiro. "Mabuti yan. Para kung may magtangka sa'yo, alam na nila," sabi ni Miguel. Nag-usap sila tungkol kay Lia, sa trabaho niya, sa buhay sa Melbourne. Ngunit sa kabila ng kanilang mga biruan, may naramdaman si Althea na pag-iwas sa parte ni Miguel. Si Marco? May balita ka ba sa kanya?" Lakas loob niyang tanong. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel. Isang saglit na pag-igting ng kanyang panga. Wala. Tahimik lang siya. Siguro ay tinanggap na niya. Ngunit mabilis itong nag-iba ng usapan. "Nakuha mo na ba yung pinadala kong package para kay Lia?" Hindi na nagpumilit si Althea, pero naramdaman niya iyon. May itinatago si Miguel. Alam niyang ginagawa lang ito para protektahan siya, pero ang lihim na iyon ay nag-iiwan ng isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Kinabukasan, habang pauwi sila ni Lia galing sa grocery store, nangyari ang isa sa mga kinatatakutan niya. Sa di kalayuan, sa kabilang panig ng kalsada, may nakita siyang isang lalaki. Nakatalikod ito, ngunit ang tindig, ang lapad ng balikat, ang paraan ng paglalakad, napahinto si Althea. Ang hawak niyang mga paper bag ay halos mabitawan niya. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo.
Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Leah. "Mommy, what's wrong?" Tanong ng bata. Napansin ang biglaang pagbabago sa kanya. "Shh!" Mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lalaki. Marco, ang puso niya ay umakyat sa kanyang lalamunan. Paano? Paano siya nasundan dito? Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng pag-iingat, ay mawawala sa isang iglap. Nag-umpisang lumingon ang lalaki. Napapikit si Althea. Inihahanda ang sarili sa pinakamasamang mangyayari. Ngunit nang tuluyan itong humarap, hindi pamilyar ang mukha. Isang estranghero, isang ordinaryong tao na nagkataon lang nakamukha ng kanyang bangungot. Nakahinga ng maluwag si Althea, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi agad nawala. Niyakap niya si Leah ng mahigpit. Ligtas sila, ngunit hanggang kailan, pinatunayan lang nito na kahit gaano kalayo ang kanyang takbuhan, ang anino ni Marco ay laging nasa likod niya. Pagdating nila sa kanilang apartment building, may isang delivery man na naghihintay sa lobby. Hawak nito ang isang malaking bouquet ng mga bulaklak, mga puting rosas, ang paborito niya. Ang laging ibinibigay sa kanya ni Marco noon. "Delivery for Miss Althea Reyes," sabi ng lalaki. Nag-alinlangan si Althea. "Wala naman akong inaasahang delivery." "Ma'am, baka surprise po. Galing po sa Secret Admirer Florist," sabi ng delivery man. Nakangiti. "Flowers for you, mommy?" tanong ni Leah. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang tinitingnan ang magandang bouquet. Dahil sa anak at sa naghihintay na delivery man, wala nang nagawa si Althea kundi tanggapin ito. "Sige, salamat." Dahan-dahan, kinuha niya ang mga bulaklak. Magaganda sila, walang duda, sariwa at busilak sa kaputian. Ngunit ang bango nito ay tila nakakasakal, nagpapaalala sa kanya ng mga bagay na pilit na niyang ibinabaon sa limot. Pagkapasok nila sa kanilang apartment, agad niyang inilapag ang mga bulaklak sa maliit na mesa sa kusina. Hinanap ng kanyang mga mata ang card, umaasang makakita ng pangalan na magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Isang kapitbahay? Isang katrabaho? Si Miguel ba? Sa isang kakaibang paraan? May nakita siyang isang maliit na puting sobre na nakasuksok sa pagitan ng mga rosas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ito. "Mommy, open it!" Pakagaling kay Santa Claus. Excited na sabi ni Leah. Pilit nang ngumiti si Althea sa anak. "Sige baby, titingnan natin." Binuksan niya ang sobre. Sa loob, may isang maliit na card. Walang mahabang sulat. Walang tula. Walang pangalan ng nagpadala. Isang salita lang ang nakasulat dito, sa isang pamilyar na sulat kamay. "Soon, sớm thôi." Nam. Binitawan ni Althea ang card na para siyang napaso. Nanlamig ang kanyang dugo at ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga pader ng kanilang maliit na apartment ay biglang parang guguho. Ang kapayapaan na iningatan niya sa loob ng 6 na buwan, isang ilusyon. Ang kalayuan na akala niya ay kanyang kaligtasan, isang kasinungalingan. Ang bagong simula na kanyang pinapangarap, isa na ngayong bangungot na malapit nang magkatotoo. Natagpuan na siya. At malapit na itong dumating. Ang unang pumasok sa kamalayan ni Marco ay ang sakit. Isang matalas at kumikirot na sakit sa kanyang tagiliran na sinundan ng mapait na lasa ng dugo sa kanyang bibig. "Huling babala na yan, Sandoval!" Sigaw ng isang garalgal na boses, kasunod ng malakas na sipa sa kanyang sikmura na nagpaalis ng lahat ng hangin sa kanyang baga. "Isang linggo, kung wala pa yung pera, sa ilog ka na namin pupulutin." Narinig niya ang pagtawa ng dalawang lalaki at ang papalayong yabag ng mga ito. Naiwan si Marco na nakahandusay sa maruming sahig ng isang eskinita sa likod ng inuupahan niyang kwarto. Dahan-dahan, pilit niyang itinukod ang kanyang mga braso para makabangon. Bawat galaw
ay may kasamang ungol ng sakit. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, ang amoy ng pinaghalong alak at pawis ang sumalubong sa kanya. Ang lugar ay isang perpektong larawan ng kanyang buhay ngayon. Magulo, madilim, at walang direksyon. Nagkalat ang mga bote ng beer, mga maruruming damit, at ang tanging ilaw ay nanggagaling sa isang bumbilyang aandap-andap. Hindi ang mga nanakit sa kanya ang nasa isip niya. Hindi rin ang perang utang niya. Si Althea, si Leah. 6 na buwan na silang nawawala at sa bawat araw na lumilipas, ang laso ng galit at pangungulila ay lalong kumakalat sa kanyang sistema. Miguel. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Ang traidor. Ang ahas na itinuring niyang kapatid. Sigurado siyang si Miguel ang may pakana ng lahat. Siya ang nag-udyok kay Althea. Siya ang tumulong sa mga itong magtago. Lumapit siya sa isang basag na salamin na nakasabit sa pader. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang mga pasa sa kanyang mukha, ang nanlalalim na mga mata, ang galit. Nakita niya ang isang halimaw. At sa isang iglap, dinala siya ng kanyang alaala. Pabalik sa araw na ipinanganak ang halimaw na iyon. Nasa loob sila ng kotse. Umuulan ng malakas sa labas. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagiging mahahabang guhit dahil sa bilis ng kanilang takbo. Sa passenger seat, umiiyak si Althea. "Marco, magdahan-dahan ka," sigaw nito. "Nakalimutan mo na naman ang gamot ni Leon. Lagnat na yung bata. Kasalanan mo to!" Balik sigaw niya. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. "Kung hindi mo sana ako kinulit ng kinulit tungkol sa trabaho, hindi ko sana makakalimutan. Lagi mo na lang akong ginagawang masama." "Hindi kita ginagawang masama. Nag-aalala lang ako." "Lasing ka na naman ba?" "Hindi ako lasing!" sigaw niya, kahit alam niyang nagsisinungaling siya. Sa galit, lumingon siya kay Althea. "Pwede ba? Kahit minsan lang, maniwala ka naman sa akin." Sa isang segundong paglingon na iyon, huli na ang lahat. Ang nakakasilaw na ilaw ng isang 10-wheeler truck, ang nakabibinging tunog ng busina, ang pagpihit niya ng manibela, ang matinis na tunog ng mga gulong na kumakapit sa basang kalsada, at ang nakakayanig na impact. Aragegehe! Napasigaw si Marco at sinuntok ang pader. Pilit na iwinawaksi ang alaala. Ang sakit sa kanyang kamao ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang sakit na iyon ay walang-wala kumpara sa sakit ng kasalanang hindi niya kayang aminin kaya't ipinapasa niya sa iba. Kailangan niya ng impormasyon at alam niya kung sino ang tatanungin. Kinagabihan, sa isang madilim na parking lot, itinulak niya ang isang lalaki sa pader, si Edwin, isang dating kasamahan ni Miguel sa trabaho. "Nasaan si Miguel?" mariing tanong ni Marco. Ang kanyang hininga ay amoy alak. "Hindi ko alam, pare." Nanginginig na sagot ni Edwin. "Matagal na siyang nag-resign. Wala na akong balita sa kanya." "Huwag mo akong gawing tanga!" Idiniin ni Marco ang kanyang braso sa leeg ng lalaki. "Alam kong nag-usap kayo bago siya umalis. Narinig ko kayo. Ano ang sinabi niya sa'yo? Saan siya nagpunta?" "Wala. Wala siyang sinabi." Ngumisi si Marco, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ganun ba? Sayang. Kasi nalaman ko sa asawa mo na may sakit pala ang anak mo. Kailangan ng malaking pera para sa operasyon, di ba? Baka matulungan kita. O baka ako pa ang maging dahilan para hindi na matuloy yon." Ang takot sa mga mata ni Edwin ay napalitan ng pagkataranta. "Huwag. Pakiusap, Marco. Huwag mong idamay ang pamilya ko." "Magsalita ka," sumuko si Edwin. Wala siyang sinabing lugar, pero nabanggit niya ang pangalan ng isang travel agency. "Yun lang ang alam ko." Pinagtanong niya ako kung paano makakuha ng visa para sa Australia. Binitiwan ni Marco ang lalaki. "Australia,
Bumalik siya sa kanyang kwarto. Ang pangalan ng bansa ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Umupo siya sa gilid ng kama at mula sa ilalim ng unan ay kinuha niya ang isang bagay na tanging natitirang yaman niya, isang luma at lukot na litrato. Ang huling family picture nila. Masaya sila, nakangiti si Althea. Karga niya si Leah, habang si Leon ay nakaupo sa kanyang mga balikat. Isang perpektong pamilya. Isang buhay na winasak ng isang pagkakamali. Ng kanyang pagkakamali. Napayuko siya. At isang butil ng luha ang pumatak sa litrato. Ngunit ang luhang iyon ay hindi luha ng pagsisisi. Iyon ay luha ng galit. Galit sa sarili. Galit kay Miguel. At galit kay Althea. Dahil sa pagtalikod nito sa kanya. Kinuha niyo ang lahat sa akin. Bulong niya sa litrato. Pero babawiin ko kayo. Babawiin ko ang pamilya ko. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Mr. Sandoval? Sabi ng isang boses sa kabilang linya. May balita na ako galing sa mga kontak ko sa immigration. Napaupo ng tuwid si Marco. Ito ang private investigator na binayaran niya gamit ang huling-huli niyang pera. Nasa Australia sila, boss. Ang unang ginawa ni Althea ay kunin ang bouquet at walang alinlangang ibinagsak sa basurahan. Ang mga perpektong puting rosas ay nayupi sa ilalim ng mga balat ng gulay at iba pang basura. Pagkatapos, kinuha niya ang card, pinunit ito sa maliliit na piraso, at ifinlush sa inidoro. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay, na para bang may dumi siyang hindi matanggal. Ngunit kahit anong kuskus niya, ang lamig ng takot ay nanatiling nakakapit sa kanyang balat. Natagpuan na siya. Ang tanong na lamang ay paano? Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang nag-iisang taong nakakaalam kung nasaan sila. Kinuha niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ito. Kailangan niyang makausap si Miguel. Kailangan niya ng mga sagot. Ngayon na, nang sa wakas ay sumagot ang video call, ang mukha ni Miguel ang bumungad sa screen mukhang galing sa trabaho, pagod, ngunit agad na napalitan ng pag-aalala nang makita ang itsura ni Althea. Thea? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong tanungin kung ayos lang ako! Putol ni Althea. Ang boses niya ay mahina ngunit puno ng galit at takot. Paano niya nalaman, Miguel? Paano niya nalaman na nandito kami sa Melbourne? Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? Sino? Sino pa ba? Halos pasigaw na sabi ni Althea. Ngunit agad niyang hininaan dahil natutulog si Leah sa kabilang kwarto. Si Marco! May nagpadala ng bulaklak dito, mga puting rosas, at may card. Soon. Ang nakasulat. Ang pagkalito sa mukha ni Miguel ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng isang emosyong hindi mabasa ni Althea. Imposible! Walang ibang nakakaalam. Tiniyak ko yon. Imposible. Pero nangyari na. Giit ni Althea. Ang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang emosyon ay unti-unting gumuho. Ikaw lang, Miguel. Ikaw lang ang nakakaalam. May pinagsabihan ka ba? Kahit sino. Baka nadulas ka? Pakiusap? Mag-isip ka? Wala, Thea. Sumusumpa ako, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Bakit ko naman gagawin yon? Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang kaligtasan ninyo. Hindi ko na alam kung ano ang alam ko, sabi ni Althea. Napasapos sa kanyang noo. Ang pagod at takot ay naghahalo na. Hindi ko na alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Bakit mo ba talaga kami tinutulungan, Miguel?
Ano ang utang ko sa'yo para sa lahat ng ito? Katahimikan. Tinitigan siya ni Miguel mula sa screen at sa mga mata nito ay may nakita siyang matinding kalungkutan. Isang pagod na kaluluwa. Wala kang utang sa akin, Thea. Mahinang sabi nito. Ginagawa ko to dahil huminto ito, tila nag-aatubili, dahil matagal na kitang mahal. Ang mga salita ay tila isang malakas na sampal kay Althea. Napahinto ang kanyang paghinga. Biglang naging manhid ang lahat. Ano? Mahal kita, Thea. Noon pa, bago pa man kayo ikasal ni Marco, pag-amin ni Miguel, ang bawat salita ay mabigat. Hindi ko sinabi dahil kaibigan ko siya at nakita kong masaya ka. Pero nang makita ko kung ano ang ginagawa niya sa'yo, sa inyo ni Lia, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang manahimik lang. Napatayo si Althea. Lumayo sa laptop na para bang may apoy ito. Ang utak niya ay hindi maproseso ang kanyang narinig. Ang lahat ng tulong. Ang lahat ng sakripisyo. Hindi lang pala dahil sa pagkakaibigan. May iba pa palang dahilan. Napabalik sa kanyang isipan ang mga nakaraang taon. Ang mga tingin ni Miguel na nagtatagal. Ang mga pag-aalok nito ng tulong na laging mas higit pa sa inaasahan. Ang mga maliliit na bagay na binaliwala niya noon ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Kaya ba? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Kaya mo kami tinulungan dahil umaasa ka? Hindi niya matapos ang sasabihin. Ang pakiramdam ng pagiging traitor kay Marco, kahit na ito ang nananakit sa kanya, ay biglang sumalakay. Hindi! Mabilis na sagot ni Miguel. Tinulungan ko kayo dahil iyon ang tama. Tinulungan ko kayo dahil hindi mo deserve ang dinaranas mo. At dahil ayokong lumaki si Lia sa isang sirang tahanan, ang nararamdaman ko. Iyon ay problema ko. Hindi mo. Pero kailangan mong malaman na lahat ng ginagawa ko ay para protektahan kayo. Protektahan? Mapena tumawa si Althea, pero natagpuan niya kami. Miguel, paano mo yan maipapaliwanag? Huminga ng malalim si Miguel. May isa pa akong hindi sinasabi sa'yo. May dahilan kung bakit desperado siyang mahanap kayo. Kumunot ang noo ni Althea. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang kayo ang tinatakbuhan ni Marco, Thea. Seryosong sabi ni Miguel. Bago kayo umalis, isinumbong ko siya sa mga pulis. Nabaon siya sa utang sa mga loan shark dahil sa bisyo niya. Pinaghahanap na siya. Kaya siya nagtatago ang paghahanap niya sa inyo. Hindi lang yan dahil gusto niyang mabuo ang pamilya niya, dahil desperado siyang tumakas. Ang pagkabigla ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katauhan ni Althea. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaupo siya sa sahig. Ang kwento ay mas malala pa pala sa inaakala niya. Ang lalaking minsan niyang minahal ay hindi lang isang adik at abusado. Isa na rin itong pugante. At si Miguel, ang kanyang tagapagligtas, ang nag-umpisa ng lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulong niya. Ang boses ay halos mawala na. Dahil ayokong madagdagan pa ang iniisip mo. Gusto kong magkaroon ka ng pagkakataong magsimula ulit nang walang takot. Sagot ni Miguel. Ang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit ang epekto ay kabaligtaran. Ngayon, pakiramdam niya ay mas lalo siyang mag-isa. Ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya ay may sariling mga lihim, may sariling mga motibo na hindi niya lubos na maintindihan. Nasa isang banyagang bansa siya, kasama ang kanyang anak, at ang anino ng kanyang nakaraan ay hindi lang pala anino. Isa itong papalapit na panganib na mas malaki at mas komplikado kaysa sa kanyang inaasahan. Kailangan ko ng ibabato, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Manhid. Thea? Pakiusap. Pinatay niya ang tawag bago pa man matapos si Miguel. Nakatulala lang siya sa sahig.
Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang katahimikan sa apartment ay nakabibingi. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa gitna ng karagatan at ang nag-iisang salbabida na inaakala niyang hawak niya ay may butas pala. Tok. Ang tatlong mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Napatalon ang kanyang puso. Tumama sa kanyang mga tadyang, nanigas siya. Hindi siya gumalaw. Baka hangin lang o kapitbahay. Ngunit muli itong tumunog, mas malakas ngayon. Mommy! Someone's at the door! Masayang sabi ni Leah, na biglang lumabas mula sa kanyang kwarto, kinukusot pa ang mga mata. Leah! No! Huwag! Sigaw ni Althea, ngunit huli na ang lahat. Sa kanyang inosenteng kagalakan, tumakbo ang bata papunta sa pinto. Hinawakan nito ang doorknob. Naabot na abot na nito ngayon. At bago pa man makatayo si Althea, binuksan ni Leah ang pinto at sa pinakamasaya nitong boses, sumigaw ito. Daddy, edit, more, Vert, edit, more, Vert. Sige, ipagpapatuloy ko ang eksena mula sa puntong iyon. Titiyakin ang tamang tindi ng damdamin at tensyon. Nagulat ka ba, mahal ko? Tanong ni Marco. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Pumasok ito sa loob ng apartment at isinara ang pinto sa likod niya. Ang tunog ng pag-click ng lock ay tila isang tanikala na ikinulong silang tatlo. Anong ginagawa mo dito? Paano? Hindi makapaniwalang tanong ni Althea. Habang mahigpit na hawak si Leah, na ngayon ay umiiyak na sa takot. Talaga bang akala mo matatakasan mo ako? Tumawa si Marco, isang tawang walang saya. Talaga bang akala mo na ang traidor na si Miguel ay sapat na para itago ka sa akin? Naglakad ito paikot sa maliit na sala. Ang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok. Maganda ang lugar nyo. Simple, payapa. Isang perpektong kasinungalingan. Lumayo ka sa amin. Mariing sabi ni Althea. Ang kanyang takot ay unti-unting nahahaluan ng galit. Ang mga buwan ng training sa self-defense ay bumubulong sa kanyang isipan. Humanap ka ng tiyempo. Gumawa ka ng distansya. Protektahan mo ang bata. Mommy, I'm scared. Hikbi ni Leah. Isinubsob ang mukha sa binti ng ina. Huwag kang mag-alala, anak. Sabi ni Marco. Biglang lumambot ang boses nang bumaling kay Leah. Ngunit nang tumingin ulit kay Althea, bumalik ang lamig sa kanyang mga mata. Tingnan mo ang ginawa mo, Althea. Tinatakot mo ang sarili nating anak. Itinatakbo mo siya palayo sa kanyang ama. Ama? Anong klaseng ama ang sumisira ng sarili niyang pamilya? Sagot ni Althea. Ang bawat salita ay matalas. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay biglang naglaho. Sa isang mabilis na kilos, sinunggaban niya si Althea sa braso. Ang hawak nito ay mahigpit, parang bakal. Ang sakit ay pamilyar. Ako! Sigaw niya. Ang laway ay tumatalsik. Ako ba ang sumira? O ikaw at ang kabit mong si Miguel? Habang ako nagdurusa sa Pilipinas, kayo nagpapakasaya dito. Ipinagpalit mo ako sa kanya. Wala kang alam! Itinulak siya ni Althea gamit ang kanyang natutunan. Nabitawan siya ni Marco. Nagulat sa biglaang paglaban. Ginawa niyang pagkakataong iyon. Itinulak niya si Leah papunta sa direksyon ng kwarto. Leah, pumasok ka sa kwarto! Ilak mo ang pinto! Ngayon na! Ngunit bago pa man makakilos ang bata, nahablot na siya ni Marco. Binuhat nito si Leah na parang isang manika. Nagpumiglas ang bata, umiiyak, at tinatawag ang kanyang ina. Bitawan mo siya! Sigaw ni Althea, handa ng sumugod. Subukan mo, banta ni Marco.
Ang isang braso ay mahigpit na nakayakap kay Leah, habang ang kabilang kamay ay kinukuha ang isang bagay sa kanyang bulsa, isang maliit na patalim. Isang hakbang mo pa, Althea, at hindi ako magdadalawang isip. Nanigas si Althea sa kinatatayuan. Ang lahat ng tapang na kanyang inipon ay biglang naglaho. Tumingin siya sa patalim. Pagkatapos ay sa umiiyak na mukha ng kanyang anak. Talunan siya. "Wag. Pakiusap, Marco. Wag mong saktan ang anak natin." Pagmamakaawa niya, ang boses ay basag na. Ngumiti muli si Marco. Ang ngiti ng tagumpay. "Good girl." Dahan-dahan, itinago niya ulit ang patalim. "Wala akong gagawin sa kanya. Siya ang anghel ko. Uuwi na kami ng anak ko. Babalik kami sa Pilipinas. At doon, bubuuin ulit natin ang pamilya natin." "Hindi. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi naman kita tinatanong." Malamig na sagot ni Marco. Hinalikan niya si Leah sa noo. "Shh, baby. It's okay. We're going home." Dahan-dahan siyang umatras papunta sa pinto. Bit-bit pa rin ang nagpupumiglas na si Leah. Binuksan niya ang lock. "Pakiusap, Marco! Kunin mo na ako! Parusahan mo na ako! Wag lang si Leah! Pakiusap!" Luhang sabi ni Althea. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Huminto si Marco sa may pintuan. Lumingon ito sa kanya. At sa isang saglit, nakita niya ang isang bakas ng sakit sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng tigas ng bato. "Kung gusto mo siyang makitang muli," sabi nito, ang boses ay walang emosyon. "Pumunta ka sa lugar na to. Mag-isa. Huwag kang tatawag ng pulis, Althea. Huwag mong susubukang humingi ng tulong kay Miguel." Naintindihan mo? Mula sa kanyang bulsa, inihagis niya ang isang lukot na papel sa sahig at sa isang iglap, nawala na sila. Ang pinto ay sumara at ang tanging naiwan ay ang umaalingaw-ngaw na iyak ni Leah sa pasilyo. Napatakbo si Althea, ngunit pagbukas niya ng pinto, wala na sila. Ang pasilyo ay tahimik at walang laman. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay nawala. Ang kanyang mundo, ang kanyang pag-asa, ang kanyang ilaw, lahat ay kinuha sa kanya. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luha. Doon, sa sahig, nakita niya ang dalawang bagay, ang lukot na papel na inihagis ni Marco. At sa tabi nito, isang maliit na kulay rosas na hair clip, ang paboritong hair clip ni Leah, na marahil ay nalaglag sa gitna ng pagpupumiglas. Dinampot niya ang dalawang bagay. Ang papel ay naglalaman ng isang address, isang bodega malapit sa pantalan, isang halatang patibong. Ngunit habang hawak niya ang maliit na hair clip, habang naaamoy niya ang pamilyar na baby shampoo mula dito, alam niya, sa kaibuturan ng kanyang wasak na puso, na wala siyang pagpipilian, pupunta siya. Kahit na ito pa ang kahuli-hulihang bagay na gagawin niya, ang amoy ng kalawang at maalat na hangin mula sa dagat, ang unang sumalubong kay Althea. Ang bodega ay isang malaking kalansay na bakal. Sa gitna ng kadiliman, malayo sa mga ilaw ng syudad, bawat hakbang niya sa paligid nito ay tila isang malakas na dagundong sa katahimikan ng gabi. Sa kanyang nanginginig na kamay, mahigpit niyang hawak ang maliit na hair clip ni Leah. Ito ang kanyang anting-anting. Ito ang kanyang tapang. Dahan-dahan niyang itinulak ang malaking pinto ng bodega. Umugong ito sa kinakalawang na mga bisagra, isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Pumasok siya sa isang malawak at halos walang laman na espasyo. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang solitrayong bumbilya na nakabitin sa mataas na kisame, umuugoy-ugoy ng bahagya sa hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding. Ang ilaw nito ay lumilikha ng mahahabang at nakakatakot na mga anino. At sa gitna ng lahat, sa ilalim ng ilaw,
Nandoon sila. Si Leah ay nakaupo sa isang silyang kahoy. Ang mga kamay ay tila marahang itinali sa likod. Ang mga mata nito ay malaki at puno ng luha. Nakatingin sa kanya, sa tabi nito, nakatayo si Marco, na parang isang hari sa kanyang madilim na kaharian. Dumating ka, sabi ni Marco. Ang boses ay walang emosyon, umalingaw-ngaw sa buong bodega. Akala ko ay mas pipiliin mo ang tulong ng traidor mong kaibigan. Nandito ako para sa anak ko. Matigas na sagot ni Althea, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Leah. Pakawalan mo na siya, tumawa si Marco. Ganoon lang kadali? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Ipinahiya mo ako? Althea? Tinakbuhan, itinago mo sa akin ang sarili kong anak. At para saan? Para kay Miguel? Ano ang ipinangako niya sa'yo? Isang masayang buhay dito habang ako ay nabubulok sa Pilipinas? Hindi sumagot si Althea. Ang kanyang isip ay naglalaro ng mga galaw na itinuro sa kanya ni David. Surprise, distraction, weak points. Ngunit ang mga iyon ay para sa isang estranghero, isang magnanakaw. Paano mo lalabanan ang isang halimaw na minsan mong minahal? Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy ni Marco, lumalakad palapit sa kanya. Babalik tayong lahat. Magsisimula tayo ulit. Malilimutan natin ang lahat ng ito. Malilimutan natin si Miguel. Malilimutan natin ang... Huminto ito at nakita ni Althea ang isang pamilyar na kislap ng sakit sa mga mata nito. Malilimutan natin ang aksidente. Hindi ko makakalimutan. Mahinang sagot ni Althea. At alam kong hindi mo rin makakalimutan. Kaya ka nagkakaganyan. Dahil sa tuwing titingnan mo ako, naaalala mo siya. Naaalala mo si Leon. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanilang namatay na anak ay tila isang malakas na sampal kay Marco. Ang kalmadong anyo nito ay biglang naglaho. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya! Sigaw nito. Ang galit ay bumabalik. Kasalanan mo kung bakit siya nawala. Kung naging mas mabuti ka sanang ina. Kung hindi mo ako palaging kinokontra, hindi iyon ang totoo. Sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay nagkakaroon ng lakas. Alam nating dalawa kung ano talaga ang nangyari ng gabing iyon. Hindi na nakapagtimpi si Marco. Sumugod ito. Sinunggaban siya sa balikat at malakas siyang itinulak. Nabuwal si Althea sa sementadong sahig. Ang sakit ng pagbagsak ay kumalat sa kanyang likod. Ngunit ang mga buwan ng pagsasanay ay umiral. Imbes na manatiling nakahiga, mabilis siyang gumulong paatras. Lumilikha ng distansya. Nagulat si Marco. Hindi niya inaasahan ang paglaban. Sumugod siyang muli. Sa pagkakataong ito, handa na si Althea. Hindi niya ito sinuntok o sinipa. Ginamit niya ang lakas nito laban dito. Sinalubong niya ang braso nito, umikot, at ginamit ang momentum nito para itulak ito palayo. Si Marco ay nawalan ng balanse at napasubsob sa mga nakatambak na kahon. Mami! Sigaw ni Leah. Tinakbo ni Althea ang kanyang anak. Pilit na kinakalagan ang lubid sa mga kamay nito. Ngunit bago pa niya ito matapos, naramdaman niyang may humablot sa kanyang buhok. Kinaladkad siya ni Marco palayo kay Leah. Magmamatapang ka pa ngayon! Sigaw nito. Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang hininga ay amoy alak at galit. Sa tingin mo matatakasan mo ang kasalanan mo? Hindi ako ang may kasalanan! Sigaw pabalik ni Althea. Ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Mga luha hindi ng takot, kundi ng matagal ng kinikimkim na pighati. Wala akong kasalanan sa pagkamatay ni Leon. Sinungaling. Tumingin ka sa mga mata ko, Marco. Hiyaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Sabihin mo sa akin ulit na kasalanan ko. Sabihin mo habang naaalala mo ang amoy ng alak sa hininga mo ng gabing iyon. Habang naaalala mo kung paano mo binitiwan ang manibela para sigawan ako, parang isang dam na gumuho.
Ang galit sa mukha ni Marco ay nawasak at ang lumabas mula sa ilalim nito ay isang nakakapangilabot na itsura ng isang taong basag na basag. Binitiwan niya si Althea, umatras siya, napahawak sa kanyang ulo. Hindi, hindi, bulong niya sa sarili. Aminin mo, Marco. Aminin mo para sa sarili mo, para kay Leah, para kay Leon. Pagpapatuloy ni Althea, dahan-dahang tumatayo. Hindi ko sinasadya, hikbi ni Marco. Alam ko, at doon, sa gitna ng malamig at maalikabok na bodega, sa harap ng kanyang asawa at ng kanyang umiiyak na anak, ang halimaw ay tuluyang gumuho. Napaluhod si Marco sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa mga hikbing hindi mapigilan. AKO! Sigaw niya, isang sigaw na tila nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sigaw ng isang taong matagal nang tinatakasan ng sarili. Ako ang may kasalanan! Ako! Patawarin mo ako, Leon. Anak. At patawarin mo si Daddy. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig na lang ay ang basag na pag-iyak ni Marco. Tinitigan siya ni Althea, hindi galit, kundi awa at isang matinding kalungkutan para sa lalaking minsan niyang minahal ng buong buo. At sa gitna ng katahimikang iyon, may isang tunog na unti-unting pumasok, mahina sa simula. Isang sirena sa di kalayuan. Pabilis ito ng pabilis. Palakas ng palakas. Napatinggala si Althea mula sa labas ng bodega. Ang madilim na gabi ay biglang nagliwanag sa pula at asul na mga ilaw na kumikislap. Dumating ang mga pulis. Lumipas ang mga buwan na tila isang panaginip na unti-unting nagiging malinaw. Ang matinding ingay ng mga sirena sa bodega ay napalitan ng tahimik na pag-uusap sa loob ng isang therapy room. Ang amoy ng kalawang ay napalitan ng amoy ng krayola at papel. Sa isang maliit na lamesa, abala si Leah sa pagguhit. Gumuguhit siya ng 2 tao, isang babae at isang bata na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Sa tabi nila, may isang maliit na bahay na may hardin na puno ng mga bulaklak. Maganda ba ang drawing ko, Mommy? Tanong ni Leah. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang obra. Ngumiti si Althea. Napakaganda, anak. Sino-sino yan? Tayo to, sagot ng bata. At ito ang bahay natin. Masaya tayo dito. Tumango si Althea at naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, ang kirot ay hindi na puro sakit. Mayroon na itong halo ng pag-asa. Sila nga. Sila na lang 2. At unti-unti, natututo na silang maging masaya. Ang nangyari sa bodega ay naging mabilis at malabo. Si Marco ay hindi na lumaban nang dumating ang mga pulis. Tahimik lang itong sumuko. Ang mga mata ay walang buhay. Nalaman ni Althea na tinawagan pala ni Miguel ang Australian authorities nang hindi niya sinasagot ang mga tawag nito. Pagkatapos ng kanilang huling pag-uusap, kinutuban na ito at agad na sinubaybayan ang lokasyon ng cellphone niya, isang contingency plan na hindi niya sinabi kay Althea. Si Marco ay na-deport pabalik sa Pilipinas para harapin ang mga kaso niya doon, kidnapping, at ang mga kasong isinampa ng mga loan shark. Ang huling beses na nakita siya ni Althea ay sa likod ng isang police car. Ang mukha ay nakasandal sa bintana. Nakatingin sa kawalan. Okay, Leah, our time is up for today, sabi ni Dr. Anya, ang kanilang child therapist. You did a very good job with your drawing. Paglabas nila ng clinic, ang sikat ng araw sa Melbourne ay mainit at nakakaginhawa. Hindi na ito nagdudulot ng takot kay Althea. Ang mga anino ay unti-unti nang nawawala. Habang naglalakad sila pauwi, may nakita si Althea na naghihintay sa isang bench sa parke na madalas nilang daanan. Si Miguel. Bumalik ito sa Australia 2 linggo na ang nakalipas. Hindi para maningil, hindi para mangulit,
Bumalik ito para lang siguraduhing maayos sila. Hi, bati ni Althea. Umupo sa tabi nito habang si Leah ay dumiretso sa mga duyan. Hi, sagot ni Miguel. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kamusta ang session nyo? Okay naman. Si Leah, unti-unti nang nagiging siya ulit. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi ito ang nakakailang na katahimikan ng dati, kundi isang katahimikang may pag-unawa. Tinitigan nila ang ilog ng Yara, ang mga bangka na marahang dumadaan. Salamat, Miggy. Basag ni Althea sa katahimikan. Sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo. Wala yon, Thea. Putol ni Miguel. Gagawin ko ulit ang lahat. Kung kinakailangan. Tumingin si Althea sa kanya. Sa lalaking isinakripisyo ang pagkakaibigan para sa tama. Sa lalaking matagal na nagtago ng nararamdaman para sa kanya. Alam ko, Thea. Nagsimulang magsalita si Miguel. Tila may mahalagang sasabihin, ngunit inunahan na siya ni Althea sa pinakamahinahon at pinakasinserong paraan. Miggy, alam ko kung gaano ka kabuting tao at habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Pero, huminga siya ng malalim. Kailangan ko muna ng panahon. Panahon para buuin ang sarili ko. Panahon para alagaan si Leah bago ako makapag-isip ng kahit ano pa. Kailangan ko munang matutunang tumayo sa sarili kong mga paa nang walang takot at nang walang tulong mula sa iba. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Miguel, ngunit kasabay nito ang pag-unawa at pagrespeto. Tumango ito. Naiintindihan ko at maghihintay ako. Kahit gaano katagal. Isang linggo pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nakatanggap si Althea ng isang sulat mula sa Pilipinas. Galing ito sa kulungan. Galing kay Marco. Nag-alinlangan siyang buksan ito. Ilang araw itong nakapatong lang sa kanyang mesa. Ngunit isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Leah, kumuha siya ng lakas ng loob. Ang sulat ay maikli lang. Ang sulat kamay ni Marco ay magulo, tila isinulat ng isang nanginginig na kamay. Puno ito ng mga salitang patawad. Patawad para sa lahat ng sakit, sa lahat ng takot, sa lahat ng kasalanan. Patawad para sa pagiging duwag. Walang pagdadahilan, walang paninisi, tanging purong pagsisisi lang. Binasa niya ito ng paulit-ulit. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagpatawad hindi para kay Marco, kundi para sa sarili niya. Ang pagpatawad sa sarili niya dahil sa pagpayag na masaktan siya ng matagal. Ang pagpatawad dahil minahal niya ang isang taong sumira sa kanya. Hindi siya sumagot sa sulat. Itinago niya ito sa isang kahon, kasama ang iba pang mga alaala ng kanyang nakaraan, at isinara ito. Lumipas ang 5 taon. Ang apartment sa Melbourne ay napalitan na ng isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa Quezon City. Nagpasya si Althea na bumalik. Dahil dito ang kanyang mga ugat at dahil gusto niyang patunayan sa sarili niya na hindi na niya kailangang magtago. Gamit ang kanyang mga naipon at karanasan, nagtayo siya ng isang maliit na foundation. Isang safe house at counseling center para sa mga babaeng biktima ng domestic violence. Dito niya ibinuhos ang kanyang lakas. Sa pagtulong sa iba, mas lalo niyang natutulungang gumaling ang sarili niya. Si Leah ay isa ng masayahin at matalinong 10 taong gulang na bata. Ang mga anino ng nakaraan ay halos naglaho na. Napalitan ng liwanag ng kanyang mga pangarap. Isang hapon, habang abala si Althea sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi pamilyar. Sinagot niya ito. Hello, this is Althea Reyes? Ma'am Althea, sabi ng isang opisyal na boses sa kabilang linya. Ito po ay para ipaalam sa inyo na ang inmate na si Marco Sandoval
ay nakatakda ng palayain sa susunod na buwan dahil sa good behavior. Nabitawan ni Althea ang hawak niyang ballpen. Ang balita ay tila isang malakas na kulog sa isang maaliwalas na kalangitan. Malaya na siya at malapit na siyang bumalik. Ang araw ng kanilang pagkikita ay isang ordinaryong Sabado. Ang langit ay maaliwalas at ang araw ay hindi gaanong mainit. Pinili ni Althea ang Quezon Memorial Circle bilang tagpuan, isang lugar na pampubliko. Bukas, puno ng buhay. Isang lugar na kabaligtaran ng madilim na bodega kung saan sila huling nagkaharap habang naglalakad papunta sa napagkasunduang bench. Hindi takot ang nararamdaman ni Althea. Hindi rin galit. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na katahimikan, isang kapanatagan na nagmumula sa pagtanggap. Marami nang nagbago sa loob ng 5 taon. Ang babaeng dahan-dahang naglalakad ngayon ay hindi na ang babaeng basag na tumakas papuntang Australia. Mula sa malayo, natanaw na niya siya, si Marco. Mas matanda itong tingnan ngayon. May mga guhit na sa kanyang noo at may mga puti ng buhok sa kanyang sentido. Ang dating kayabangan sa kanyang tindig ay nawala na. Napalitan ng isang simpleng kapakumbabaan. Nakaupo lang ito sa bench. Ang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Nakatingin sa mga batang naglalaro sa di kalayuan. Dahan-dahang lumapit si Althea nang maramdaman ni Marco ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong tumayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagtama ang kanilang mga mata. Walang tensyon, walang banta, tanging isang mahabang kasaysayan na pareho nilang dinadala. Althea, sabi ni Marco. Ang boses ay mahina at medyo paos, na tila hindi sanay magsalita ng malakas. Marco, sagot ni Althea. Ang boses ay kalmado at matatag. Umupo sila sa bench. May isang espasyo sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Hinayaan lang nilang lumipas ang sandali. Ang ingay ng parke ang pumupuno sa kanilang katahimikan. Salamat sa pagpayag mong makipagkita. Basag ni Marco sa katahimikan. Bakit mo gustong magkita tayo? Diretsyong tanong ni Althea. Tumingin si Marco sa kanyang mga kamay. Sa loob ng kulungan, marami kang oras para mag-isip. Inisip ko ang lahat. Paulit-ulit. Ang bawat pagkakamali. Bawat kasinungalingan na sinabi ko sa sarili ko. Bawat sakit na idinulot ko sa'yo. Sa'yo. Alam kong ginugol ko ang mga nakaraang taon sa pagsusulat sa iyo ng mga liham ng paghingi ng tawad. Pero alam kong hindi sapat ang mga salita sa papel. Pagpapatuloy niya. Kaya gusto kong sabihin sa iyo to ng personal. Habang nakatingin sa mga mata mo. Huminga ito ng malalim at humarap sa kanya. Hindi ako nandito para humingi ng pangalawang pagkakataon. Alam kong wala na akong karapatan doon. Hindi ako nandito para hilinging bumalik ka sa akin. Alam kong mas mabuti ka nang wala ako. Nandito ako para sa isang bagay lang. Althea, patawarin mo ako, sabi niya. At sa pagkakataong ito, nakita ni Althea ang dalisay na pagsisisi sa mga mata nito. Walang pagkukunwari. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit, sa lahat ng takot. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. At patawarin mo ako sa pagsira ko sa pamilya natin. Tinitigan siya ni Althea. Ang Marco na nasa harap niya ay hindi na ang halimaw mula sa kanyang nakaraan. Isa na siyang tao na humarap sa sarili niyang mga demonyo at nagtagumpay. Matagal na kitang pinatawad, Marco. Mahinang sagot ni Althea. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Kinailangan kong magpatawad para tuluyan na akong makalaya. Isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Marco, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Tumango ito, tila isang malaking bigat ang nabunot sa kanyang dibdib. May isa pa sana akong hihilingin, sabi ni Marco. Ang boses ay nag-aalangan. Si Lia. Kamusta na siya? Mabuti siya. Sabi ni Althea.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Matalino siya at masayahin. Katulad mo, mahilig siyang mag-drawing. Napangiti rin si Marco. Isang ngiting may halong pait at tuwa. Gusto ko sanang, kung papayag ka, gusto ko sanang maging ama sa kanya. Kahit sa malayo lang, kahit sulat lang, o kahit makita ko lang siya paminsan-minsan, walang pilitan. Kung ano lang ang komportable para sa inyo. Handa akong hintayin kung kailan siya handa, kung kailan ka handa. Tumingin si Althea sa di kalayuan kung saan may naghihintay sa ilalim ng isang puno ng akasya. Isang batang babae na may mahabang buhok, kumakaway sa kanya. Si Leah, alam nito na makikipagkita ang ina niya sa kanyang ama. Sila ang nag-usap, sila ang nagpasya. Sa tingin ko, sabi ni Althea, tumatayo, mas mabuting siya ang tanungin mo. Hindi makapaniwala si Marco. Dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon kung saan nakatingin si Althea at nakita niya si Leah. Nakatayo, medyo nahihiya, ngunit may isang matapang na kislap sa kanyang mga mata. Tumayo rin si Marco. Ang kanyang mga tuhod ay tila nanginginig. Naglakad palayo si Althea. Binibigyan sila ng espasyo. Hindi niya kailangang marinig ang kanilang pag-uusap. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng pagkakataon. Mula sa malayo, pinanood niya si Marco na dahan-dahang lumuhod sa harap ni Leah para maging magkapantay sila. Pinanood niya ang kanilang pag-uusap, ang mga kilos, ang mga emosyon na hindi niya kailangang marinig para maintindihan. Lumapit sa tabi niya si Miguel, na tahimik na naghihintay din sa malayo. Sigurado ka ba dito? Tanong nito. Ngumiti si Althea, isang ngiting puno ng kapayapaan. Lahat ng tao ay may karapatan sa isang pagkakataon para magbago. Tumingin sila pabalik kina Marco at Leah. Nakita nila kung paano dahan-dahang inilahad ni Leah ang kanyang kamay at kung paano ito tinanggap ni Marco na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Hindi ito isang fairy tale na katapusan. Hindi ito nangangahulugan na magkakabalikan sila. Ang pag-ibig na nawasak ay hindi na maibabalik pa. Ngunit ito ay isang simula. Isang simula ng paghilom para sa isang ama at isang anak. Isang simula ng isang bagong uri ng pamilya na binuo hindi sa mga sirang pangako, kundi sa pundasyon ng pagpapatawad at pagtanggap. Tumingin si Althea sa maaliwalas na kalangitan. Malaya na siya, hindi dahil nakatakas siya, kundi dahil natuto siyang harapin ang kanyang nakaraan. Ang pinto sa kahapon ay naisara na niya ng tuluyan. At sa harap niya, isang bagong pinto ang naghihintay, isang bukas na pinto patungo sa isang hinaharap na siya, at siya lamang ang may hawak ng susi. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Marco, isang kwento ng mga basag na pangarap at muling pagbuo. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa isang mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali ng paghilom, naramdaman namin ang inyong presensya. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataong nadala ako sa bigat ng sakit ni Althea at may mga sandaling naramdaman ko ang desperasyon ni Marco. Ngunit sa bawat salitang isinusulat, isa lang ang laging nasa isip ko. Ang maipakita na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang sisikat ang araw. Ang kuwento ni Althea ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya nating tiisin, kundi sa tapang na piliin ang sarili at bumangon muli. Ang pagpapatawad, kung minsan, ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili para tuluyan na tayong makalaya. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Naway magsilbi itong isang tinig ng pag-asa para sa lahat ng nagmamahal, nasasaktan
at nangangarap. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ano ang pinakapumatak na eksena para sa inyo? Anong aral ang inyong natutunan? Nais naming marinig ang inyong boses. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Nagmamahal, kwento at kilig.